Isang maulang umaga po mga mahal naming suki. Mga suki ni Catering at ni RLL, ni Bigas LPG Store at sa lahat po ng mga suki ng atin pong mga LPG outlets around the Philippines. Ayan, magandang umaga po sa inyong lahat. So, napakalakas po ng ulan ngayon dahil po sa bagyong pagpasok pa lamang o kapapasok na bagyong si Hana. Kanya paalala po ni Catering sa lahat po ng ating mga suki na maging magdala po lagi ng payong at kapote at huwag na sanang maglalabas kung wala rin lang naman pong pupuntahan para makaiwas po tayo sa anumang insidente na dulot po ng pag-ulan kasama na ang pagbaha. So, malungkot na balita, siyempre po ay nagbigay na po ng anunsyo ang ating mga mahal na brand suppliers ng pagtaas po ng hihigit sa 50 hanggang 70 piso, no? Na pagtaas ng LPG price po, nadadagdag po doon sa last price po natin mga mahal naming mga suki. So, dahil maulan, kahit maulan, andito po si Catering. At day off ni rider ko kahapon, si Catering po ang bumakbak. At ngayong araw ay siya na naman ang babakbak dahil susulitin ng ating rider na magpahinga. Dahil nilagnak din po siya kahapon. Kaya yun po sinasabi natin, mga mahal na tangkero, no, na kinakailangan ang mismong nagmamay-ari po kung wala ho siyang reserve o na rider, kinakailangan nandyan po lagi siya. Yan po ang mga sakripisyo ng tunay na tangkero ng bayan, si Catering. Hapon ay ewan ko, hindi ko yata napigilan ng sarili ko na sagutin, no? Dahil paulit-ulit na lamang yon na itong mga nag-anonymous doon sa ating group page ay hindi mo maintindihan kung ano ang ninanais. Ang sabi ko nga, kung meron naman ho tayong question at valid na dahilan para questionin itong batas, itong Republic Act 11592, total naman, ang dami ho natin pinagsasalihan ng mga alliances kuno ng LPG dyan, ng mga group kuno ng LPG dyan, o mga samahan ng mga mag-LPG dyan, mga magre-retailer, magdi-dealer. Pwede po nating kumbinsihin yan at sumama dyan para magsampa po ng questioning the constitutionality of a certain provision doon po sa Supreme Court nitong 11592 na ito. Kung talaga nga kung meron nga talagang provision doon that specifico o indirectly na ito po ay protecting only the interests of the rich, of the elite, or of the brands. Pero sabi ko nga, sa aking opinion, wala naman ho ako nakikitang provision doon na talagang sadya na ito ay para sa mayayaman lamang at ito ay laban sa mahihirap. Dahil ang gusto lamang po naman ng batas doon ay siyempre i-eliminate po yung mga unsafe. And mostly mga unsafe po yan ay mga generic po yan at tinatanggal po doon yung hindi mo hindi mo matukoy kung sino ang may nagmamay-ari ng tangke. So since walang nagmamay-ari ng tangke, yung responsibilidad in case na may problema, sino ang mananagot, di ba? So kung walang mananagot, sino ang nalalagay po sa alanganin? Di po yung consumer. Kaya nga ho nalagay na isa batas yan to protect the interest of the end consumers. O ano yung sinasabi na pwedeng makapamili? Yes, si customer ay pwedeng makapamili ng anumang brand na gusto niya na pwede niyang i-swap yung kanyang tangke. Provided, syempre, maging makatotohanan tayo, no?
provided na yung tangking hawak niya is swappable. Pagka naman hindi swappable, halimbawa, yung binigay nyo naman nung araw na tangke, mga tangke talaga na hindi naman dumaan sa proseso ng DTI, hindi naman dumaan sa proseso ng mga ahensya ng gobyerno na nagsasagawa ng pagsisiyasat na in compliance with the standards of Philippine standards. Hindi po pwede. Dahil karamihan ng mga kasamahan natin, nagpapabricate at pinuputol po yung isang good portion ng isang tangke at itatapal o pagdudugtungin sa isang another good portion na tangke. Kaya nga tawag doon chop-chop. Oh. Diba? Yun ang ipapalit sa iyo ng customer. Ay, natural. Bilang isang negosyante, hindi mo pwedeng ilibre yung binili mo ng tangke na 1,800 per di ba? Pwede mo bang ilibre yun? Hindi po. Ay naman ang gusto nyo matapos kayong namunini sa mga generic na yan, at ngayon nire-require, gusto nyo ipasagot nyo sa mga brand. Sa ngayon, hindi pa totoo yan Hindi naman lahat ng brand ay open for swapping. Pwedeng ang brand open for swapping, but, o kaya, lalo na sa mga outlet na ang kanilang mga supplier ay mga dealer. Di ba? Hindi ho direkta doon sa brand. At may mga dealer, may mga supplier na sabi ko nga sa inyo, tamang pang-justify lang, yung kanyang pang-justify lang para sa kanyang bullet LPG tank, yung kanyang planta di umano, refilling plant. Pero actually, wala po siya talagang sapat na mga tangke na pinakawalan sa market. So, sa layunin lamang po na yung kanyang planta, ang kinakargahan lang di umano niya ay mga tangke niya. Kaya nga anong ginawa nitong mga damuhong mga planta na ito? Di ba nagpakalat ng mga silk screen? O binigay na po doon sa mga nagmamay-ari ng mga outlet. O kayo na po ang bahala dyan. Pakipinturahan ninyo lahat ng inyong mga generic. O. Di ba? Kasi nga wala nga silang sapat na tangke na pinalabas. Di ba? Kaya ang ginawa nila, pinapipinturahan pa. Ayun po ang nangyari. So, at saka marami po diyan ng mga refilling plant na talaga at first, ang primary purpose ng kanilang business is as refilling plant, hindi po sila sa LPG cylinder tank. So, ang pagkakaroon lamang po nila ng certain number of LPG cylinder tanks is for the purpose na in case na may mga magre-refill sa kanila, o may mga bibili sa kanilang mga tangke, so sinabay na rin nila yon. Kanya nga nung nagkaroon ng mandatory na kinakailangan lahat, branded po itong mga tangke nito, lahat dapat may sarili kang tangke, ay hindi rin na nakayanan na basta ito. Kaya nga ang ginawa ng ating mahal na Regasco, open for swapping lahat, kahit walang sige. O kaya, although napulahan naman sila dahil nabarubal po yung pagmaintenar ng tangke. Pero, siyempre, hindi pwede na ang gusto nung isang kasamahan natin na tangkero, bibili siya ng tangke, pero pwede niyang ipaikot sa lahat ng planta na gusto raw niya. Hindi pwede. Yun nga yung dahilan kung bakit naabuso itong mga brand na mga tangke na ito. Hindi na bumabalik sa kanya at hindi na paparefill sa kanila. Kaya nga nila binili yung tangke na yan Sabi ko nga sa inyo, parang katulad, napakasimple lang ng logic, no? Ikaw bilang isang tangkero, bumili ka ng tangke mo sa isang brand, pinahiram mo sa karinderya. Anong sabi mo sa karinderya? Wag na wag mong ipaparefill sa iba yan. Kukumpiskahin ko yan, kukunin ko yan, pagbabayarin kita. O, di ba? So, ganun din po ang mga refilling plant na yan. Ganun din po ang mga brand na yan. At yan ang dahilan kung bakit pinursigin itong mga key players na ito in the industry na talagang maprotektahan din yung kanilang interest, obviously. Na imaginein mo, meron pinapatent nila yung mga brand nila na yan. Ginastusan nila yung mga yan. Tapos hindi naman bumabalik sa kanila. Hindi naman yun yung purpose. Diba? Meron silang mga refilling plant, then at the same time, meron silang mga sapat na tangke. Ay, pasensya na po at medyo naputol yung ating pag-uusap dahil nagsipag sendan na ng text messages ito pong mga brand suppliers natin at ngayon nga lang nagtaas po ng 65.603 yung ating
ano, no? Oh, 6 ah 6 6.65 per kilo ang tinaas po ng ating Petron. So parang nasa 7 something po yata ang Solein, no? So ayan, so masaklap na balita, malungkot na balita yan sa mga end consumers at siyempre sa ating din mga outlet dahil talagang matinding paliwanagan at yung pong ano sa mga suki natin. At iikot muna yan, maghahanap yan, mga kakanvas yan. Ayan, so ganun po ang sitwasyon natin. Kapag ho tayo ay magsuswap, siyempre natural na hindi ho natin tatanggapin ng basta-basta yung ng suki kung hindi naman ho swappable. Kapag swappable, sa akin, kapag swappable, walang problema kahit free of charge. Bakit di ba? Pero pagka may, halimbawa, ang tenga ay Japanese, so i-charge natin siya base dun sa charge ng brand mo na nagsuswap. Ngayon nga, sabi natin, hindi lahat nga kasi ay open for swapping. So bakit mo isuswap yung tangke ng customer kung hindi open for swapping yung dala-dala mong brand? Diba? Kalukuhan naman yun. Yung ba, problema ba yun? Kailangan namang kapitalan mo lahat ng buong community dyan, buong population dyan, ng mga end consumers na gumagamit ng LPG, na ang tangke nila ay generic. Bakit mo pa problemahin yun para palitan? Siyempre, natural. Ikaw nga, na problema ka. Paano mo simulan yung pangkapital mo para makabili ng mga tangke? Tapos papalitan mo ng ganun-ganun lang. Talagang palugi yung mga banat mo sa kagustuhan mo magkaroon ng customer. Sa simula lang po yan na sa simula lang po na talagang gagapang tayo pagdating sa benta dahil nga marami pang pumapalag. Natural. Huwag nating kapitalin yan na maraming pumapalag, maraming umayaw. Hindi wala ho sila magagawa dyan, kundi palitan nila yung tangke nila. At ikaw, siyempre, maging wise ka dahil sa negosyante, nag-iisip ka bilang isang negosyante. Ngayon, tsaka mo na lang banatan kapag nakabili na sila, bawal ka magbawas ng presyo mo kung talagang mahal mo sila. Diba? Hindi yung pagmamahal na bibigyan mo sila ng 10.5 kg o 10 kg o 9.5 kg na LPG, tapos bibigyan mo sila ng substandard na tangke. Talagang si catering, wala ho talagang stricto ho tayo pagdating sa pag-qualify ng tangke. Kung stricto ang brand, mas stricto ka pa dahil pag nakalusot yun, talo ka. Lalo na itong mga nagpipick up na hindi mo alam kung tagasan sila. Kaya sinasabi ko sa rider ko, kahit na may alam ka na sa pag-classify ng tangke, mas mainam na pinipicture at kukunin mo ang last na decision sa akin kung pasado o hindi. Otherwise, i-charge ko sa iyo yan. Diba? Huwag tayong pasisindak, no? Huwag tayong pasisindak dahil hindi naman natin kagagawan yan, yung pagkakapasa ng batas. At sa isang bahagi ng porsyento, pag-aralan nyo rin po at namnamin din nyo po at intindihin natin sa madalas sabi, sa puso't isa-isip natin, yung sinasabi ng batas. Hindi lang ho tayo nakikinig doon sa mga iligalista. Mga nagkukolorum. Natural, wala kang makukuhang sustansya dyan na pagpapayag o pag-agree doon sa batas dahil sila itong mga iligayista ang direktang naapektuhan dahil sila yung nagkalat ng mga generic na yan mga fabricated na yan Sila talaga at wala kang makukuhang masustansya at maayos na opinion dyan. Puro lang sasabihin ng mga ito ay against sa mahirap, against sa protektahan yung interest. Pero kung titignan mo yung mga yan, kakompetensya mo yung mga yan, sila yan yung nagdabagsak ng mga presyo, sila yan yung nagbibigay ng mga tangke ng mga pasabog na yan. Sila yan yung hindi sumusunod sa mga standards na naglalagay ng tangke sa kanilang kulong na nakapahiga. Sila yan yung mga tangkero na naglalagay ng namumulaklak. Sila yun nagdudulot ng aksidente sa daan. Sila yan yung sumisingaw. Ang mga na walang pakialam. Diba? Ngayon,
Dahil puro good tanks na po ang kinakailangan i-display natin dyan at kinakailangan na konektado po yung mga yan doon sa ating mga brand suppliers na nakarehistro po yan sa DOE. So hindi ka basta-basta pwedeng kumaliwa o kumana at kinakailangan na ayon po doon sa kung meron man po tayo mga dapat pang itama, konti na lamang po yun. Pero mas malaking bagay po yan na tayo po ay nakapagpalisensya. Pagdating po nila yan, ihanda rin po natin yung sarili natin, yung shop natin, ng base doon sa in-apply po natin. Hanapin yung supply agreement, hanapin yung resibo natural. Kung ako yung DO inspector, hahanapin ko para mag-justify doon sa mga tangke. Kaya, daw ka, mga nag-illegal pa rin dyan dahil hindi pwedeng, hindi ko mumilisensya ka na, 100% wala ka ng violation. Talaga hong, siyempre, titignan nga ho ng mga inspector niyan kung how faithful you are na talagang ikaw ay sumusunod doon sa LPG law. Hindi man po 100%, at least kaysa naman yung malalaking violation. Kaya mag-ingat kayo dyan sa mga tinitira-tira ninyong mga selyo-selyo dyan. Kaya kayong mga dealer at mga outlet na nagkasundo, tiyakin po ninyo na kayo ay sumusunod po doon sa tamang proseso. Alam naman natin, may mga sumisipa-sipa pa rin dyan, pero at least kahit papaano, for a certain degree, yung pong safety, medyo na-elevate na po, yung interest of safety. Hindi na talaga makapagbenta ng mga dragon na tangke. In terms sa kiluhan, ayan, mismong hindi pwede. Ibabalik natin kapag kakulang ng 2-3 guhit dahil wala na pong tolerance. Bawal na po yan. Meron pong timbangan yan, hanapin sa iyo ng mga inspector yan, nasaan yung timbangan mo, yan ba ay selyado o calibrated ng local government? Titignan yan. Randomly or either lahat, kung konti lang naman yung tangke mo, patitimbang sa iyo yan. So, alam mo yan, parang MMDA, parang traffic enforcer lamang po sa daan yan. Hahanap at hahanap ng butas yan para may maiuwi. Kanya, tsakin mo na handa ka, at handa lagi, madalas magkaminsan, si rider lang ang nandun, i-brief mo si rider mo. Yung pong papeles ninyo, dapat nakahanda po yan lagi sa isang lagayan. Yung pong inyong mga Xerox copy ng inyong pong mga permit, dapat naka-display po yan. Yung pong price board na for the sake of compliance lamang po ay pinagpipicturean ninyo. Make it sure na bago dumating itong mga taga-DOE, ay talagang nakaplanchado na po yan at nakalagay na po sa inyong mga conspicuous area o lugar o kung saan madaling makita. Iayos po natin ang ating shop, kahiwalay ang filled cylinder, ang empty cylinder. Yun po naman yung doon Tiyakin po natin na yung kulong natin, napalagyan na natin ng sticker na naglalaman doon yung inyong address, yung telephone number at yung pong inyong mga brand na binebenta. Tsakin po ninyo na ang laman lamang po ng display area ninyo ay yung mga brand na binebenta ninyo. Ngayon, of course, kayo po ay tumatanggap ng swapping, make it sure po na yung mga kinapture ninyo ay isuswap nyo rin po sa inyong brand. Kung hindi po nagsuswap ang inyong brand, huwag kayong tatanggap ng mga other brand. Ganun lang po kasimple yun. Ngayon, kung meron kang kasamahan dyan, nakatabing outlet, pwede kayong mag-usap na dalawa. So yung swapping program, yung essence of swapping can be done either sa inyo pong dalawa, sa inyong mga kapitbahay. Kung ayaw nila, so hindi mo sila pwedeng pwersahin. Meron dyan, ganito ganyan, parang bata. Ayan. So, tumila na po ang ulan, papasok na po si Catering. Yan po ang papel natin, mga katangke, sa panahon po ng kalamidad. Nandyan po lagi tayo. Ano man po ang pagdaanan po nating sitwasyon ng ating panahon ay nandyan po lagi at handang mag-deliver ng mga LPG para tuloy po ang operasyon ng ating business. Hindi po pwedeng mawala yan. Kaya ano man ang kondisyon, papasok po tayo. Kahit wala po yung rider natin, papasukan po natin yan. Mapagsilbihan lamang po natin at maidala sa kanila yung kailangan nilang LPG brand. Magandang buhay po, magandang umaga at sa muli po, maraming salamat po sa inyo. At syempre ay hindi po pwedeng tatapusin natin ito nang hindi natin sinashoutout yung pong ating
mga masugid na taga-panood at taga-subaybay, no? From Metro Manila, sa Bulacan, meron po, pasensya na po kayo, no? Hindi na po natin na-name out. May mga kasamahan po tayong taga Bulacan dyan. Shoutout po sa mga taga Bulacan, taga Mekawayan, taga Cabiao, Nueva Ecija, no? Si Mr. Andrew Magsanok. Nagpapasalamat si Ginoong Andrew Magsanok. Ulitin po natin. Si Mr. Pineda, si Mr. Bularite yata yun, no? Sa Camarines Sur, sa taga Davao po dyan, taga Zambales po dyan, Mr. Mario Nalcibanes, si Mr. Yao, si si Ma'am Kasuki, tuloy lang. Wag ho tayo magmamadali ng dahil marami pa rin ho tayong kakompetensyang illegal. Galingan lamang po natin ang marketing natin. Wag ho tayo magsasawa. Lagi ho nating isasaalang-alang yung mga safety protocols, safety procedures. Wag ho nating ibabypass yung mga yan. Ayun, si Catherine, nasugat pa nga kahapon dahil rumisponde po tayo doon sa tawag ng customer na yung kanyang tindera nakaamoy ng amoy gas, kaya hindi ho natin, kahit may ginagawa po tayo, itinigil po natin yun at binigyan natin ng tuon at inayos po natin, binabol check po natin at yun nga, partially ay nasukto siya doon sa fuel pipe noong pagkakadugtong doon sa hose. Mabigat, mag-iingat po kayo. Gumamit po kayo ng mga gloves na protection po ng inyong mga kamay dahil po itong mga gas stoves na ito, itong mga burger stove na ito ay napakatatalim po ng mga edges po nito. So napakadami ng dugo kahapon, pero in the interest of safety, sabi nga natin, at gusto nating ipakita sa customer na lagi po silang priority pagdating po. Di bale yung hindi makapag-deliver si Catherine sa iba, hindi lamang po ma-compromise. Just imagine, ay napakarami pong idadamay na pamilya, na buhay, na ari-arian, na pwede hong pagka nagkaroon po ng sunog. Isa pong wag na ho yung kasiran ng natin, yung pong sunog ang iniiwasan po natin. So ayun po. Magandang umaga po ulit sa ating lahat at maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik kay Catherine, sa atin pong mga bashers dyan. I love you all.